Ano nga may paturog dito bagyo. Okay, Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. The whole armor or the complete armor of God. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Ephesians chapter 6 verses Elogito iti verse 14. Ephesians 6:14, stand therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Niya po Diyos mong bendisyon dito sa una. So, for this past few weeks that we have been learning, ang pinag-aaralan po natin ay the full or the complete armor of God. So, nakita po natin na in the spiritual warfare ay may provision na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin para tayo po ay maging victorious, tayo po ay pwedeng tumayo sa harapan ng ating kaaway. Kasi nakita po natin na the spiritual warfare is not all about han nga pinalsiitan, han nga pinanaan, han nga ginayangan. But rather, it is a close quarter battle. So, sabi po ng Diyos na kailangan po natin, ano yung kanyang provision sa atin? Continuous strength. Meron po yung patuloy na kalakasan na kanyang binibigay sa atin na ang kalakasan nito ay nasa ating Panginoong Hesus sa verse 10. Strength in the Lord. So nakita po natin na ito ay passive, ibig sabihin na hindi po nanggagaling sa atin yung kalakasan. Bagkus nanggagaling sa Diyos sa looban ng kanyang, yung ko kung may budiga siya. Kasi kung titignan natin, babasahin natin, sabi doon, and in the strength of His might. Sa kalakasan, sa loob ng kalakasan ng kanyang kapangyarihan. So that is the unlimited source of our strength. Pangalawa, na provision na binigay ng Diyos ay yung full armor. So, makita po natin, hindi po siya incomplete armor. Sabi po, the full armor or the complete armor of God. Na kung saan, ito po ay sinuot ng bawat isang mananampalataya. So, we have put on that full armor na wala pong isang Kristiyano na wala yung full armor of God na ito. Last, sabi ko kabal. Ang tinignan ko, hindi pala kabal, Ilocano. Pero, yung ibig sabihin daw ng kabal, sa Tagalog, agimat. Agimat. Na kahit barilin ka, kahit tusukin ka ng patalim, ay hindi ka tatablan. So, para din yung yung, ano ba yung dito? Yung tawag dito, breastplate is, or full armor. Armor is, sabi nila, wala na yung Basta yun. We have that full armor of God. Tinignan ko sa Tagalog, sabi nila, sa Pilipino daw, mas accepted natin yung armor of God. Kaya kung titignan natin sa yung mga Tagalog na dictionary, meron yung nagamit na word doon, pero sabi ni Google, kung Pilipino daw, mas tanggap nila yung full armor. So, ayan. Basta, full armor of God. Na kung saan talagang hindi tayo tatablan. Kung suot-suot po natin yun. Hindi po tayo tatablan ng mga gawain ng ating
kaaway. So we have put on the full armor. At saka, pangatlo na provision na kanyang binigay is yung patuloy na kakayahan, that continuous empowerment na nanggagaling sa Diyos mismo. That is in verse 11 din. Na kung saan sabi nun, put on the full armor of God so that you will be able. Yung word na you will be able, yun po yung sinasabi natin dito na patuloy na kakayahan para makatayo sa harapan ng ating kaaway with regards to his scheme. So, yun po yung provision na binigay niya sa atin. At atin din nakita kung sino yung ating kaaway. Sino ba kasi yung ating kaaway? Hindi po si pastor. Hindi po yung church sa kabila. So, sabi po dito, una sa verse 11, the devil himself. So, alam po natin ano yung tawag sa devil na ito or diablo. The word devil, nakita natin that the slanderous one, na kung saan sabi doon, he threw words in between. Siya yung bumabato ng mga salita, nagbabato ng mga salita between Christians. Siya yung sumisira sa relasyon ng mga magkakapatid na Kristiyano. Kaya, yun, sabi ko sa lasong, pag may nakita ko yung chismoso o chismosa, please, huwag niyo siyang tawagin na diablo. Kasi, yung naunang chismosa or chismoso, walang iba kundi the devil. He is the slanderous one who come with his deception, temptation, and accusation. Meron yung kanyang padlilinlang, meron yung kanyang temptasyon, at saka meron yung kanyang paninira ng puri. So that is the work of the devil. That is related to his name nga na diablo, nga chismoso. And then, hindi lang si Satanas ang ating kaaway. Sa verse 13, or 12 brother, nakita din natin kung sino itong kanyang mga kampon. So there is that formidable force na sabi nga natin na kanyang ginagamit kasi the devil can only be in one place at a time. Kaya kung andito si Satanas, wala siya sa kabila. Pero ang kanyang mga kampon ay nagsikalat sa buong mundo. Kaya meron yung bata, pinakikinggan yung kanyang nanay nananalangin. Sabi daw ng kanyang nanay, we bind Satan in the name of Jesus. Sabi daw ng bata, yun yung panalangin ni nanay kagabi. Meron bang pumunta sa kung saan andun si Satanas at pinakawalan? So nagtanong daw yung bata ng ganon. So the devil can only be in one place, pero yung kanyang mga kampon ay nagsikalat po sila. So yun po yung ating mga invisible at formidable foe. So the spiritual warfare is a war of invisibility. Sanay po tayo dito sa Baguio sa zero visibility. Kaya ganun din. Hindi po natin makita si Satanas. At hindi rin po natin makita yung full armor natin na binigyan ng Diyos. Pero yun ay palaging gumagana. So tignan natin. The full armor of God enumerated and elaborated. This is from verses 14 hanggang sa verses 17. Titignan natin yung dalawa. So, sabi sa verse 14, stand firm therefore, having girded your loins with truth and having put on the breastplate of righteousness. Stand firm. Ito na ata yung pangatlo na beses na nagamit dito sa
Ephesians chapter 6 verses 10 to 17, yung word na stand firm. Tumayo kayo ng matatag or magpakatatag kayo. So this is an aorist imperative. Ibig sabihin, it is a command with a sense of urgency na kailangan natin gawin na ito. Hindi po natin ipagpaliban or ipagpabukas. So, yung dalawang beses na nagamit yung word na stand firm or tumayo ng matatag, ay nagamit siya as a verb sa infinitive of purpose, na kung saan related din siya sa ating pagsusuot ng full armor of God. Pero dito, nagamit siya as a command, na kung saan sabi na tumayo tayo. Huwag kayong umupo. Ewan ko kung may Kristiyanong nakaupo sa digmaan. Kasi ang nagamit kasi dito na illustration, yung Roman soldier. Roman soldier, alam po natin, nung digmaan sa unang panahon, na talagang face-to-face. Kailan pa kaya nagkaroon ng guerrilla warfare? Kung hindi ako nagkamali, kung hindi si Alexander the Great ang naunang gumamit ng ganun na style, yung guerrilla warfare. Na nakatago yung mga kalaban, yung mga tao, hindi dadaan yung kalaban, yung mga ambush na ganun. Pero sa digmaan ng mga Roma, there is that formation. Talagang harap-harapan. Kaya kailangan palagi kaharap mo yung inyong kaaway. Hindi pwede na tatalikod ka kasi pag nakatalikod ka, talagang patay ka. Kasi the shield is in front, bagamat may armor din sa likod, pero talagang sa harap yung labanan. Kaya sabi, stand firm. Na kung saan sinasabi dito na ang paa natin ay talagang it is stabilized. Hindi siya yung takot ka, yung nanginginig. So sabi dito, yung mga paa natin ay talagang hindi nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung sa inyong mga experience na sa naunang panahon na kayo ay naging mananampalataya. Naalala ko tuloy yung kwento ng aking isa sa aming mga ninong na sa baba daw. Uso doon yung mga kapre at saka yung iba doon, tikbalang. Kaya minsan mayroon tong mga pastor na pumunta sila ng Bible study. Alam po natin sa baba, ang daming kawayan. So, naglalakad sila sa gabi at hindi nila napansin kasi kung mailaw sila o wala. Pagdating daw nila kung saan andun yung puno ng kawayan, may isang kawayan na nakayuko sa kanilang harapan. Ang ginawa ng mga pastor na ito, ewan ko kung may naunang nagsabi, "Alalaya! Nagsitakbuhan." Kaya sabi ng ninong kahit kababain nga pastor, da kayo pwede mabutang ti alalaya. So, stand firm. Huwag po tayong matakot. Huwag po nating hayaan na manginig ang ating mga tuhod, ang ating mga paa sa harap ng ating kaaway. So, it is a command. At ang stand firm po ay nagamit siya sa second person plural na kung saan pinapakita na yung pagtayo sa harap ng ating kaaway ay hindi po lamang gawain ng isang Kristiyano. Pinapakita nito, kung maalala po natin, the Roman soldiers, na kung saan talagang tatayo sila sa harap ng kanilang mga kaaway, ay talagang nasa magandang linya. Walang nauuna at walang nahuhuli. So, hindi stand in formation, it is straight. Na kung saan, andun yung shield nila, para bang yung mga riot police minsan, kung nakikita nyo. Na kahit darating mga realista, na kung saan kung nakatayo sila, it's very hard to break inside, sabi nga nila. Nanggaling yun sa strategy ng mga Romans.
So when we stand together, the devil cannot penetrate inside. Pero kung nagkanya-kanya tayo, wala pong mangyayari. Kaya yung stand firm po dito is second person plural. Kaya ipinapakita dito yung samahan ng mga Kristiyano. It is a communal and shared responsibility. Hindi pwede na si pastor lamang po ang tatayo. Ore pastor dito na may sana akat. Naggadujay kalaban. Di ba? Ore ko natin, kadwa tayo ni Apo Jesus. May tulat tayo, tiyempo nga. Rumor jay tao kat kumapoy. So stand firm. It is, sabi nga kanina, it is a communal and shared responsibility of every Christian. We stand together. So we stand together. So, in standing together, kailangan pa din natin itong mga full armor. So, ang unang nabigay sa atin dito is, having girded your loins with truth. Ewan ko kung bakit ito yung nauna. So, sa mga pieces na ito, itong mga full armor, ewan ko kung it is by order or talagang ganyan lang ang pagkasulat. But anyway, the Holy Spirit ay inuna niya yung truth na sinabi dito na kanyang inelaborate. So sabi, having girded, alam po natin, parang nagsinturon ang isang tao. So alam po natin ang gamit ng sinturon, para hawakan yung malawak-lawak, maluwang-luwang na pantalon natin, na pants natin, o kaya, dress. Sobrang luwang, kailangan natin yung sinturon. So having girded, ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay nagamit natin na o dinamit na natin itong sinturon ng katotohanan. So having girded, our wrist middle siya, talagang pinapakita dito yung voluntary na paggawa natin. Yung parang binigay ng Diyos ito sa atin, kinuha natin at sinuot natin. Yun po yung ibig sabihin ng aorist, yung middle voice. So, kung babalik tayo, gaano ba kasi kahalaga yung sinturon sa isang sundalong Roma? How important is the belt? So, sabi ng mga historians, alam po natin yung damit nila noon, yung yung armor. So, the belt, sabi nila, it holds the breastplate and as well as yung supporter ng harapan. Hinahawakan niya yon, hindi lang yon. Sabi nila, it secured the scabbard. Di ko natilo ka nga kaluban ti espada da. So, that scabbard is connected with the belt. And then, pati din yung yung container ng dagger nila, hawak-hawak din ng belt. Pati yung mga pana, kung nakikita natin, sabi nila, yung mga pana parang andito. Pero yung mga pana daw, it is still attached yung sa belt, yung panghawak sa quiver na yun. And then, hindi lang yun. Sabi nila, even the supply of bread, oil, and water are also in the belt. Kaya, napakahalaga yung belt na ito sa isang mandirigma. Sabi dito, having girded your loins, o yung baywang natin sa sa belt of truth. So, ganun kahalaga yung sinturon, ano kasi yung baywang? Anya deta sikat yo.
No kadi nasakit ti sikat yukot makakuti kayo. So sabi ng mga ng mga medico legal din, sabi nila the loins or yung baywang is the body's center of strength and procreative power. Ito yung pinakasintro ng kalakasan ng isang tao. Kaya siguro ma-observe nyo pag masikip yung baywang natin, ang hirap gumalaw. Parang walang kalakasan Nang komo da kami lang atibdog. Awan samot sikat yan na babang tao. So anyway, nagrigat nga agkuti, sumagit ti sikat. So, sabi din nila, in the loins is also the area of the reproductive organ. It is here. Dito po yung lokasyon ng ating sexuality. Kaya ganun kahalaga na makita natin ang mga ito kasi it is related in our spiritual life. So, loins or waist o kaya baywang. Sabi din ni Thesaurus, sabi niya, the loins or the hip or ospos is the general area between the body or of the body between the ribs and the thighs. The midsection between the upper and lower body includes the hips, the small of the back, the waist, and the reproductive organ. So parehas din. So kung tinignan natin the loins or the waist, in summing up, ito po yung core strength natin. Yung core strength po natin ay hindi sa ulo. Nasa baywang. Dito po yung lokasyon ng structural balance natin. Kaya pag masakit ang baywang, nakakita kayo iti may nga tao nga kasla nagsisinterbolt nga magna. Nga, jay kasta na nga magnakat kasjay. Imbis nga diretso ko mga kasjay kat anda kasjay ta. Nito. It is the structural balance. Dito po siya. It is our mobility, yung action at sa direction natin. Kaya pag sira po yung loins natin, wala pong mangyari sa buhay natin. At saka, sabi ko kanina, yung procreative power natin, the sexuality of the human body. Bagamat this is the core strength and the structural balance at saka the reproductive power ng isang human body, ito din po yung pinaka-sensitive, sabi nila, ito yung pinaka-sensitive and delicate part of the human body. Na kapag sira na to, sira na talaga ang buhay natin. So how is that related to our spiritual life? Na kung tama yung pangunawa natin sa katotohanan, makatayo po tayo ng maayos, ng matuwid. Pero pag mali po yung ating pangunawa sa katotohanan, ay wala po. Kaya nga sabi dito, having girded the loins with truth. Having girded your loins with truth. Na itong kalakasan natin, itong reproductive organ natin, itong structural balance natin ay kailangan, sabi po dito, nabalot siya sa katotohanan. Pero ano itong katotohanan? What is the truth? Maalala niyo si Pilate? Anong tanong niya sa ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 18 verse 38? What is the truth? Ano ba kasi ang katotohanan? So,
Kung titingnan natin sa Book of John, sa John chapter 1 verse 14, sabi po, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory of the only begotten from the Father, full of grace and truth." So sabi ni John, the Word became flesh and dwelt among us. Nakita po natin ang kanyang gloria, the only begotten of the Father na punong-puno, full of grace and truth. Sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Kristo, "I am the way, the truth, and the life." Sa 1 Corinthians 6:7, "In the word of truth, in the power of God by the weapons of righteousness for the right hand and the left." The word of truth. Yung salita ng katotohanan. "Because of the hope laid up for you in the heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel." So, ano ba kasi ang katotohanan? The truth pertains to our Lord Jesus Christ that is written in His Word. Na si Kristo, who is the embodiment of the truth, na kung saan nasulat sa salita ng Diyos. So sabi natin sa nakaraan, the whole armor of God is synonymous po siya, put on the whole armor of God ay synonymous po siya sa put on the Lord Jesus Christ. Kasi kung babalikan natin sa verse 7, sino ba kasi si Satanas? So nakita po natin sa ating review kanina that he is the slanderer, the accuser. Na kung saan ang kanyang galawan ay sa pamamagitan ng panlilinlang, paninira ng mga puri at saka sa mga temptation. At ang una pong panlaban natin sa mga methods ni Satanas na ito ay siyang katotohanan, the truth. Kaya, makita po natin kung gaano kahalaga that we must have to put on or we have girded, sabi nga, the belt of truth. So having girded your loins with truth, ay hindi po ito nangahuhulugan na naintindihan lahat natin yung mga mensahe patungkol po sa ating Panginoong Hesus. It does not mean to say that we have understand and know every doctrine. Hindi po. Pero, pinapakita po nito na sa ating naintindihan patungkol sa ating Panginoong Hesus ay pinapakita po natin sa ating mga buhay day in and day out. Na itong mga katotohanan na ito with regards to our Lord Jesus Christ na nasulat sa kanyang mga salita ay ito po yung central point of our life. Siya po yung nagdidikta sa ating direksyon. Siya po yung nagdidikta sa ating mga gawain. The truth continually strengthens us as we face the enemy. Kapag wala po yung katotohanan, wala talagang talo tayo. Kasi talagang magaling si Satanas eh. He is very subtle, sabi nga. Talagang mautak siya. We cannot outwit him without the truth of the Word of God. So, yun po yung una. The Word, the truth. Having girded your loins with truth. Pangalawa, sabi po, having put on the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. So sabi dito, having put on. Sa verse 11, yung word na put on is
middle imperative, ibig sabihin it is a command. Pero dito, hindi na siya imperative, bagkus aorist middle lang. Ibig sabihin na talagang nasuot na natin itong damit na ito, yung part ng full armor of God. So, we have deliberately clothed ourselves with the breastplate. Ano ba kasi ang breastplate? Breastplate, sabi nila, pananggol sa dibdib. Diyan, ikabil dito eh. So, breastplate. The breastplate is also known as the heart protector. Ito po yung part ng armor na nag-aalaga sa ating mga puso. It protects our heart from the deception, accusation, and temptation of Satan. At bilang isang sundalo ng mga Romano, ay importante din ito sa kanilang mga pakikidigma. Kasi nga sabi natin, ang kanilang mga kaaway noon, kadalasan is face-to-face battle. Hindi po siya sniping o kaya what other kinds of warfare. So it is a close quarter battle. So, itong breastplate, kadalasan, it is galing siya sa mga, sabi nila, bronze, bakal, or whatever, leather. Pero kailangan po nila ito sa digmaan. So sabi natin, it is the heart protector. So the thorax, between the neck and the abdomen, ay andito po kasi yung puso, major blood vessels, and lungs. At saka yung, sabi nga, the spine, sabi dun. So, we need to protect this area. So, sabi, having put on the breastplate of righteousness. Gaano ba sa mga nag-aabang ng basketball, pag Pinoy ang lumalaban, sabi nila, puso! Kahit natatalo, puso! And then, sabi nila, never say die. Ewan ko. Pero, in the spiritual warfare, the heart is very, sabi nga, kailangan po natin malagaan. Kailangan po nating bantayan. Kasi, sa heart ng unbeliever, sabi sa ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is more deceitful the heart is more deceitful than all else, and is desperately sick, who can understand it? Sabi ni Kristo sa Mark 7:21 and 23, Mark 7:21 to 23, For from within, out of the heart of man proceed evil thoughts, fornication, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Among all these things proceed from within and defile the man. Bagamat tayo po ay isang bagong nilalang, new creation with a new heart, hindi po tayo pa rin ligtas sa gawain ng old man because we still have this flesh. Na sometimes we tend to rely on our emotion. So the heart, alam po natin na sa scripture, sabi po, the heart is the center of emotion, intellect, and will. Na kailangan po bantayan para hindi po siya malinlang.
At ano po yung magbabantay? Sabi po, righteousness. Katwiran. So ano po kasi yung katwiran? So sa Pauline Epistle, kung titignan natin, righteousness in the Pauline Epistle primarily refers to the righteousness of God apart from the law. Yun po sa Romans chapter 3 verse 21 at saka sa Philippians 3:9. Na kung saan, ito po yung katwiran ng Diyos that is outside of the law of Moses. And the righteousness of God through the faithfulness of Jesus Christ for all those who believe. Sa Romans chapter 3 verse 22 at sa Philippians 3:19. Na ito yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng faithfulness or katapatan ng ating Panginoong Hesus para sa ating na mananampalataya. Sa Romans 4:6, it is God's imputed righteousness apart from works. Ito din po yung katwiran na binigay niya sa atin that is outside of our human works. Sa Philippians or 2 Corinthians 5:21, it is God's imputed righteousness to Christian through the finished work of our Lord Jesus Christ. So the breastplate of righteousness, kung titignan po natin, it is the righteousness of God na binigay niya sa atin. Ito yung katwiran ng Diyos na dinamit natin sa pamamagitan ng katapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, it is an imputed righteousness. Ibig sabihin, hindi po natin pinagtrabahuan. Nabigay po ito not according to our merits. Binigay po ito through His grace. The breastplate of righteousness protects our heart. It continually protects our heart. Para in our struggle against the enemy, we could stand completely covered. Kaya, bagamat andun pa rin yung ano natin, yung breastplate of righteousness natin, sometimes the devil continually, hindi lang siya, sometimes the devil continually attack our hearts sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman na ito. Na minsan, hindi po natin namamalayan na ba't natin nagawa yun. Ba't di natin nabantayan yung ating puso? Ba't di natin nabantayan yung ating mga actions? Minsan talagang tuloy-tuloy kasi yung atake ni Satanas. Kaya it is very important na palagi po nating tandaan that we are clothed or we have put on that perfect breastplate of righteousness. Wala pong kakulangan yun. That is a complete part of the armor. It is the infinite righteousness of our Lord Jesus Christ. Na andito siya. Invisible siya. But it continually protects our hearts. So, in relation sa armor ng mga Roman soldier, sabi nila, the armor of the Roman soldier actually shines very bright. It is polished. Talagang pwede mong gawing salamin. Na kung saan, kung masinagan siya ng araw, kahit ang layo yung tao ay nakikita pa rin. Anong relasyon yun sa atin? Na ibig sabihin, na kung tayo mga Kristiyano ay suot-suot natin, talagang suot natin. Sabi ko, there is this part of Christianity that we cannot undo. That is, yung suot natin yung full armor of God. So itong breastplate na ito, pag nagniningning ito,
makikita ng mga tao sa paligid natin yung katwiran ni Kristo sa buhay natin. Hindi mo siya maitatago. You cannot hide that shining breastplate. Kasi, yung kinangpon niya, hindi po siya nanggagaling sa atin. Yung kinangpon niya, nanggagaling sa Diyos. Kaya magtataka yung mga tao na, nagmayat mo tayo nga isuti silaw mi. Kaya kung babalikan natin yung mga Kristiyano ay asin at saka ilaw. Hindi lang po yung apoy ng kandila. We serve as light through this armor. Na kung saan this breastplate of righteousness shine, ay makikita po yung mga tao. Yung mga tao na nasa kadiliman, makikita po nila yung katwiran ng Diyos sa atin. Ay magtatanong po sila sa atin, what is in you na wala sa akin? So, mga kapatid, itong dalawa po na ito na part ng armor ay importante po sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi ko, lahat po tayo nakasuot na dito. Ang katanungan lang, gumagana ba? Is it serving its purpose sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Kaya, yun mga kapatid, shall we pray? Father, thank you sa inyong full armor, sa belt of truth, at saka sa breastplate of righteousness na inyong binigay sa bawat isa sa amin. We want to say thank you kasi ang mga ito ay sa pamamagitan po ng inyong biyaya. At salamat po kasi with this ay sa katotohanan at saka sa katwiran na binigay nyo po sa amin ay pwede po kaming tumayo sa harap ng aming mga kaaway. So Father, bless your words na aming napag-aralan. May you guard the truth that it will remain sa puso at isipan ng bawat isa at nawa ang mga basura ay linisin nyo po para yung katotohanan lamang ang siyang manatili sa aming puso at isipan. So, lahat mga ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.